sa ating special number. Ang Panginoon ay tapat kailanpaman. Yan. Salamat po at di na po tayo magpapakatagal. Nihiling ko po na buksan po natin ang ating mga Biblia in Nehemiah. Okay, in the book of Nehemiah, chapter 1, verse 1 hanggang verse 4. Okay? Nehemiah chapter 1, verse 1 hanggang verse 4. Actually, we're going to study the whole chapter 1 and portions of chapter 2. Okay? So, babasahin ko na lamang po at pakisundan niyo na lang ng inyong paningin. The words of Nehemiah, the son of Hakaliah, and it came to pass in the month Chislew, in the 20th year, as I was in Shushan, the palace, that Hanani, one of my brethren, came, and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem is also broken down, and the gates thereof are burned with fire. And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted, and prayed before the God of heaven. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po Ama sa oras na ito. Ayon sa iyong kahabagan, kami po Panginoon Diyos ay lumalapit at may kakayanan lumapit sa pamamagitan ni Kristo na nagbigay ng kanyang buhay, na naglinis sa amin. Kaya ngayong oras na ito, Panginoon, hinihingi po namin na kami ay linisin po ninyo ng iyong banal na dugo, na ang iyong banal na salita ay maipahayag ng buong kagalakan at buong katapangan upang matanggap namin po ito na may buong pangunawa at sa amin po pamumuhay ay magbigay po ito ng kalwalhatian sa inyo. Salamat po ng marami, Ama. Binabalik po namin sa iyong papuring pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayong maupo. How to have a right attitude towards God's work. How to have a right attitude towards God's work. Now, lahat po tayo ay hopefully nakilala po natin ang Panginoon. Amen? And we have received the salvation that is in Christ. Therefore, ready na po tayo para magbigay ng kalwalhatian sa Diyos sa lahat ng sitwasyon, anuman tayo nilagay ng Panginoon ay makapagbigay po ng kalwalhatian sa Kanya. Ang tawag po natin dyan, service. Amen? So, yung ginagawa natin every Sunday, ang tawag po natin is worship service. But actually, hindi lamang ito yung service na ating ginagawa. Kasi bukod sa public worship, meron po tayong tinatawag na private worship. In fact, sabi nga natin, worship is a lifestyle. So, ngayong umaga pong ito, nais ko pong tignan po ninyo ang inyong mga sarili if you are actually ready and somehow yung ating pong kaisipan ay talagang nakatuon sa paglilingkod po natin sa Diyos. Tandaan po natin, in Nehemiah chapter 1, okay, sa mga hindi nakakaalam, I will give you the background. The Lord is sovereign. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hinahayaan niya ang mga bagay-bagay sa buhay po natin kasi siya ang mas nakakaalam ng mga bagay na ito. May mga pagkakataon na hinahayaan ng Diyos ang kahirapan, hinahayaan ng Diyos ang karamdaman, hinahayaan ng Diyos ang pagkatalo, hindi dahil destined ka for that. Kundi, God allowed it to happen kasi may plano po siya. Kahapon po sa aming Bible study, kina Sister Jel, we have talked about the plan of salvation. Okay, so that's the very basic. Okay, alamin po natin. Kasi nga, pag sinabi nating plano, tumutukoy po ito sa gustong mangyari. Halimbawa, if you're a teacher, you're well-versed in the word planning. Di ba? Meron nga tayo tinatawag na lesson plan. So meaning to say, sa buong araw, meron kang gagawin, meron kang nakahanda na plano kung paano mo tuturuan yung mga batang ito. Amen?
Ganon din sa mga nag-architect or engineer. Meron po silang mga plan. Tama? Sabi ko pa kapon, meron silang floor plan, electrical plan, plumbing, di ba? All of those things. Why? Kasi nga, sa mga planong ito, dito nakasalalay ang gagawin or sabihin natin panggagamot. For example, if you are a teacher, ginagamot mo yung ignorance sa mga bata eh. Tama? O di ka, may gusto kang mangyari if you're an engineer. So walang building. So ano gagawin? Magtatayo ng building, pero meron kang plano. The same thing with God. Amen? God is all-knowing, God is all-powerful, and also God is sovereign. Kaya nga, kung magtitiwala po tayo sa Panginoon, anumang kalalagayan, anumang sitwasyon ng buhay, magkakaroon tayo ng kapanatagan with that kind of idea. Bakit? Ang Diyos ang may hawak. Now, dito sa kasong ito, although it's a different story, kasi nga, ang Israel, nung una pa man, pasaway na eh. From Exodus stage, tama? Nung pinalabas sila ng Lord, nung pinalabas sila ni God, under the grip of Egyptian slavery na tinatawag, hanggang sa conquest stage, hanggang saan? Sa tinatawag po nating United Kingdom stage, nagkaroon sila ng hari, hanggang sa nagkaroon ng divided stage, hanggang sa nagkaroon ng captivity stage, lahat ng ito, iisa lang sinasabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin, magiging maayos kayo. Pag hindi kayo sumunod, may problema kayo at magkakaproblema kayo. So nung sinabi ng Panginoon sa Israel, sumunod kayo sa akin, lalo na sa divided stage, sa divided kingdom stage, isa lang sinabi ng Panginoon sa mga hari na dapat magpaglingkuran nila ang Panginoon just like King David. Sadly, hindi po yun nangyari. All throughout time, and even in our time, it is very crucial for those people who claim na kilala nila ang Diyos na makinig sila sa Diyos. Nakikinig po ba kayo? What will happen if the plan is not followed? Kahit sa simpleng ano lang di ba? Sa simpleng activity, kahit sabihin natin, pag-swimming, may plano yan Tama? O ikaw magdadala ng kanin, ikaw magdadala ng ulam, o ikaw yelo, o ikaw anong gagawin mo, taga-tikim lang ako. Lahat ng ito may plano. And if one of those person that are involved in the plan, hindi ginawa yung parte niya, nako, ang pangit po ng kalalabasan. Ganon din po sa Diyos. The Lord had planned everything. Sabi ko kahapon kina Jel, as we go along in our Bible study, actually, ang ganda ng plano ng Diyos bago nagkasala ang tao. The purpose of man is to be with God eternally, enjoying that kind of relationship and giving glory to God. But the moment na nagkasala ang tao, wala na plano ng Diyos. Bakit? Isa lang patutungo, impyerno. Wala nang sabi-sabi, impyerno. You don't deserve anything but hell. But the moment na nakita ito ng Panginoon, gumawa siya ng plan of salvation. Ito na. For those people na talagang, alam yan, mapalapit sa Diyos, makilala ang Diyos, nagbigay ng daan ng Diyos. Kasi nakita niya, hindi kaya ng taong iligtas ang kanyang sarili. Tama? So dahil nagbigay ng daan ang Panginoon, so ang gagawin lang natin ay sumampalataya sa ibinigay ng Ama, which is the Lord Jesus Christ, para sa kapatawaran ng ating kasalanan. And if you are hearing this, and somehow, wala man lamang excitement, wala man lamang pagpapasalamat, delikado ho ito. Because this is the very reason why we are here. It is the very reason kung bakit pupunta tayo ng langit at makikita natin ang Panginoon. So going back, the plan of God sa bansang Israel, pagpalain sila at dalhin sila sa isang lupaing pangako. Isa lang gagawin nila ano yun? Magtatapat at susunod sa Diyos. Nung inalis sila sa Egypt, sabi ng Panginoon, sundin niyo ako. Di ba? Remember the Abrahamic covenant? Di ba? Pararamihin ko kayo. I will give you land. Ganun lagi ang Panginoon And I will give you peace. Di ba?
Hindi nangyari. Sunod-sunod hanggang nakarating sila sa conquest stage. Ang gagawin lang, susunod lang sila sa Panginoon eh. Pero instead na magtiwala at sumunod sila sa Panginoon, nagduda sila, ay hindi natin kaya pumasok dyan kasi ang lalaki ng kaaway, ang laki ng bakod. Sino nakapasok? Yung nakinig at nagtapat sa Panginoon. Pumasok sila ng United Kingdom stage. Okay? Although, ang highlight nito is si King David, but even so, ano po nangyari dito? Nagkaroon po sila ng problema sapagkat ang sino man na hindi nakikinig sa Panginoon, pinapalo ng Panginoon. Then pumasok po sila sa divided kingdom. Bakit? Pasaway. Again, over and over again, iisa lang ang laging sinisigaw at pinapaunawa ng Panginoon. Pag lumapit kayo sa akin, lalapit ako sa inyo. At pag malapit ako sa inyo, malapit kayo sa pagpapala, malapit kayo sa proteksyon, malapit kayo sa katalinuhan. Kasi pag wala ako sa inyo, bali wala lahat ng bagay. Ganun lang nakasimple ang Panginoon eh. And ano nangyari sa divided kingdom? Okay, sige, nahati. So ano gagawin? Be faithful. May northern and southern kingdom. Nagtapat pa sila? Hindi. Sumamba pa rin sila sa Diyos-Diyosan. Anong ginawa ng Diyos? Okay. Ang purpose, ang linyahan ng Israel, di ba? To conquer, for them to win victory against other nation. Kinuha ng Panginoon. Why? Because God is sovereign. Sabi ng Panginoon, mapapasakop kayo sa Assyria and sa Babylonia. Ibig sabihin, matatalo kayo. Bakit ginawa ito ng Panginoon? Ba't inalaw ito ng Panginoon? Kasi hindi kayo nakikinig. So that you will understand kung sino ang may hawak ng lahat ng bagay. Medyo advance na natin. So nakarating na po sila sa Babylon. Kasi ang utos sila sa Panginoon, in the book of Jeremiah, stay there. Kasi wala na yung kamay ko sa Israel. Tinanggal ko na ito kasi pasaway kayo eh. Okay? Yung kamay ko, nasa kaaway. So stay there. Di ba? Plant vineyards, mag-asawa kayo. Pero hindi nila na-gets. Instead na mag-asawa, hindi sabihin na mag-asawa ng ibang lahi hindi po pwede yun. Kasi kung aatras po kayo sa aklat po ng ni Ezra, katabi lang yun eh. Nagkaroon sila ng problema. Kasi nga, the nation Israel nagkaroon ng intermarriage with other nation. So kaya kung mapapansin niyo po, aatras sa kayo ng konti eh. Diba? Sa Ezra chapter 10, verse 11. Tingnan nga natin. Now therefore make confessions unto the Lord. Bakit magko-confession? Nagkasala sila eh. Kasi hindi nila matanggap. Okay? Unto the Lord God, your fathers, and do His pleasure. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, kung ano yung nakapagpapasaya sa Panginoon, gawin ninyo. So their job is to make God happy, and hindi sila. Parang tayo sa panahon po natin ngayon. Hindi ka nakakilala sa Panginoon para sumarap ang buhay mo, maging maginhawa ang buhay mo. Not that. Kundi mapasaya natin ang Lord. And then sabi dyan, and separate yourselves from the people of the land. Ang sabi dyan, and from strange wives. Medyo malalaho nangyari dito kasi sinabi ng Panginoon, hiwalayan ninyo yung mga asawa ninyo. Kasi instead na kayo nakapagdadala sa kanila, papalapit sa akin, kayo ang dinadala, kayo yung napapalayo. Kasi kahit na anong gawin nila, hindi nila madali. So sabi ng Panginoon, you need to sever your relationship to them. Kaya pala ganun kaseryoso ang Panginoon when it comes to relationship. Kaya dapat, lagi na unang Panginoon eh. Every relationship that we have, mapatao man yan, trabaho man yan, or anything man yan, dapat una ang Panginoon. So, let's jump in the book of Nehemiah. So, yun na nga po, in the book of Ezra, challenge ni Ezra yung Israel. Ano sabi niya? Okay, ayusin muna natin ang relasyon natin sa Panginoon. That is why in the book of Ezra, ang una munang pinatayo, yung worship, yung temple po nila. Okay? Yung relationship nila kanino? Sa Panginoon. And then after they have worshiped the Lord, ngayon inuutos nga, okay, so merong application to. Okay? Hindi pwede na meron kang relationship sa Panginoon
and then yung mga kasama mo sa bahay, hindi nag-worship ng tama. Hello? Hindi pwede na para bang you're worshiping God and pagdating sa regular days, hindi ka nag-worship sa Panginoon. So, nasettle na yan. Ngayon, pagdating naman po sa aklat ng Nehemiah, ano pong meron dito? Okay? Tingnan po natin. Kasi meron pa hong tatrabahuhin. Bakit? Pinababalik na ng Diyos ang Israel, okay, out from Babylon, patungo sa Israel. Ang problema, ang Israel, it's a what? It's a desolate place. Kaya nga po, kung titignan niyo po dyan, Israel is returning from exile, not triumphantly, but sadly, ano pong meron sa kanila? Horribly. Yung sitwasyon, hindi maganda. Kasi sabi dyan, tingnan po natin, verse 3, the remnant that are left of captivity, there in the province, are in great affliction and reproach. Okay, bakit? Naging byword sila kasi sinabi nga ng Panginoon kapag hindi kayo susunod sa akin, you will be a byword unto all nations. Yung bansa na yan, nako, meron silang Diyos, makapangyarihan, pinagpala, pero dahil pasaway sila, di ba, pinapalo sila ng Panginoon. Tawag po natin dyan, testimony. To be specific, it is a bad testimony. Okay? So, the wall of Jerusalem is also broken down. Ito yon. That's the work. Okay? And the gates thereof are burned with fire. So, ito ngayon mangyayari. May assignment o may gagawin ang bansang ito. They are fixing their relationship to God. It will not be easy. It takes a lot of work. Pero kung talagang seryoso sila, nababalik sila sa Panginoon, upang makita nila ang Panginoon, makikita nila kung magiging seryoso sila sa kanilang pagbabalik sa Panginoon. Ano ba dapat meron sa isang tao? Or anong attitude ba dapat meron ng isang tao patungkol sa work ng Panginoon? I can give you 4 right now. So number 1, ang isang taong may tamang attitude in God's work, anong meron po siya? The person is updated to God's work. That's number 1. Updated. Alam niya kung ano yung nangyayari. Kung ikaw ay isang mananampalataya, okay, dapat aware ka kung ano po yung nangyayari. Kung talagang sold out ka sa relationship mo kay God, God will show it to you kung ano yung dapat mangyari. So, nung nakita ito, tingnan nga natin, ni Nehemiah, tingnan po natin Verse 2. So, nakita ngayon ni Ezra, kasi si Ezra, nasa nasa isang trabaho, wala siya sa Israel, but his heart is towards Israel. So dahil nasa maganda siyang kalalagayan, nakibalita po siya. So verse 2, that Hanani, one of my brethren, came and a certain man of Judah, and I asked them. Meron siya pakialam. Nagtatanong siya. Ang taong nagtatanong sa gawain ng Panginoon, may pakialam sa gawain ng Panginoon. Ang taong nagtatanong patungkol sa gawain ng Panginoon, pwede rin natin masabi na talagang willing siyang makibahagi sa gawain ng Panginoon. If you don't even care kung anong nangyayari sa gawain ng Panginoon, it boils down to the question, talaga nga bang sa Panginoon ka? Kasi kung may spirito tayo ng Panginoon, meron ka pakialam. Amen? Ang tawag doon, in other words, interest. Say for example, pumunta ka ng mall. Okay? Pagpunta mo ng mall, nandun yung beanie. Alam nyo ba yan? Yung mga adults din nila alam. Explain nyo na lang. Sikat ho itong grupo. O sabihin natin, Korean na lang. Makarelate tayo. May paborita kang Korean drama, at pumunta sila sa mall. Okay? Ikaw naman, pagdating mo sa mall, medyo sumama yung tiyan mo. So, your need, o sabihin na natin, your interest, kahit na sino pang Poncio Pilato yan, hindi mo yan hahanapin. Bakit? Hindi ka interesado doon.
kasi mas interesado ka dun sa pangangailangan mo. Ano yun? Makahanap ng CR. Many Christians today, they are not even interested sa gawain ng Panginoon. Then, it boils down, talaga nga bang interesado tayo sa Diyos? Nakikinig po ba kayo? Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na lahat ng gawain sa church, salihan natin para masabi lang na talagang sa Panginoon ka. Una sa lahat, bago ka muna makasali dyan, kinakailangan magkaroon ng pundasyon kung bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo. Hindi nagtanong si Nehemiah para makimarites lang. Nagtanong siya kasi ano siya? Concerned sa sitwasyon. Even in our church. If you will have the right attitude towards God's work, anong meron tayo? Kailangan updated tayo sa gawain ng Panginoon. Pangalawa, for us to have a right attitude towards God's work, we need to be available when needed. Okay? We need to what? Available when needed. Sometimes, tinatalo ng ability ang availability. Kahit naman anong galing mo, kung wala ka naman doon, anong silbi nun? Haba? Kahit na sabihin, ikaw pa ang maraming talent. Pangit kasi yung talentado eh. Ikaw yung maraming talent na nakilala ng sino man, pero hindi ka naman present. Bali, wala ho yun. Kaya pala, hinahanap ng Diyos, hindi talento, katapatan. So when God calls us home, ang sasabihin ng Panginoon, well done, thou good and talented servant. Hindi yun ang sasabihin ng Lord eh. Well done, thou good and faithful servant. It entails, kahit na papaano, alibawa, hindi ka perfect mag-observe during the devotion, pero nandoon ka pa rin. Natutuwa ang Panginoon. Pilit ka naging special number, kahit ang special number ayaw sa'yo, pinipilit mo pa rin. Meron bang ganon? Marami ho. Availability is one of the ministry. Sabihin natin, yeah, it's a kind of attitude na hinahanap ng Panginoon. Nawa, hindi kayo nakukulitan. Or sabihin natin kung makulitan man kayo, please always remember that God wants you to be close to Him. Kasi sa totoo lang, ang Diyos naman hindi lumalayo eh. Amen? Madalas tayo lumalayo. Siguro kung ginagamit naman natin yung salitang ang Diyos ay lumalayo, we are pertaining to sin. Bakit? Ang Diyos kasi banal siya, hindi siya pwedeng umalo sa kasalanan. Pero dahil nanatili ka dyan, sige, hayaan ka ng Diyos, iiwan ka niya. But in reality, when it comes to relationship, ang Diyos hindi naman talaga siya umaalis. Tayo madalas umaalis. So if we have, alam mo yun, or we should have the right attitude towards God's work, ano pang gagawin po natin? We need to be available when needed. It's a decision we have to make. Pangatlo, how to have the right attitude towards God's work. Remember, when we serve God, possession should not be sought. Possessions should not be sought. Huwag niyong hanapin yung ranggo. Huwag niyong hanapin yung posisyon pag naglilingkod sa Panginoon. Tingnan nga natin. In verse 1 ng chapter 2. Okay? And it came to pass in the month of Nisan, in the 20th year of Artaxerxes, the king, that wine was before him, and I took up the wine and gave it unto the king. Now I have not been before time sad in his presence. Remember, itong lalaking ito, he's not a king, he's not a prophet, he's not even a judge,
But still, yung puso niya, yung availability niya, gusto niya sa Panginoon. Hindi niya kinakailangan maging hari o maging propeta para sundin ang kalooban ng Diyos. Naitayo ang Wall of Jerusalem nang dahil ginamit tong taong ito. Bakit? Available siya. Amen? Because of that burning desire, ginamit siya ng Panginoon. Hindi natin kailangan ng posisyon to do God's work. Paano niya ginawa yan? Tingnan natin. Verse 4 in chapter 1. So nabalitaan niya, okay? Hindi maganda kalalagayan ng Israel, especially ng Jerusalem. Pansinin niyo, lahat sila yung target eh. Even in the captivity, remember si Daniel? Okay? So nung nagkaroon sila ng problema nung captivity, ano ginawa niya? Pumunta siya sa bahay niya, binuksan niya yung bintana sa nakaharap, Jerusalem. Because in Jerusalem, nandoon yung temple, nandoon yung place of worship, nandoon in a sense na makikita natin na para bang they are connected to God. Ayaw nilang mapalayo sa Panginoon. They need to become what? Focused to God. Because the moment na natanggal yung focus na yan, doon na nagsisimula yung point na matatalo po sila sa lahat ng bagay sa buhay po nila. Sana sa buhay din natin ganun. The moment you abandon your relationship to God, kahit ano pang meron ka, magandang trabaho, poging boyfriend, masayang barkada, hindi mapupulfill ang lahat ng bagay na ito. Ang kakulangan meron tao sapagkat ang makapagpupuno lang ng pangangailangan ng tao, sino? Diyos lang. Diyos lang. Tingnan natin, verse 4. And it came to pass, when I heard this word, sabi ni Nehemiah, that I sat down, ang sabi dyan, and wept. Kita mo yung involvement niya? Kita mo yung desire niya? Updated siya sa gawain eh. Okay? Yung ginagawa ng Panginoon. Pero hindi muna siya nag-jump in. Ano ba yung dapat natin gawin? Inayos niya muna yung relationship niya sa Panginoon. Kaya nga yung mga succeeding verses, ano po yan? It's a prayer. Tingnan yung prayer niya. Verse 5. I beseech thee, O Lord of heaven, the great and terrible God. Notice that. Alam na alam mo, ang taong malalim sa Panginoon, malalim ang pagkakilala niya sa Panginoon. The characters of God are present at yung pananampalataya at yung trust niya sa Panginoon nandoon. Makikita niya sa prayer po niya. Okay, so balik po natin. Okay? Verse 6, let thine ear now be attentive, and thy eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, and I pray thee now, day and night, for the children of Israel thy servant, confess the sins that the children of Israel, which we have sinned against thee, both I and my father's house have sinned. Pag napapalayo tayo sa Panginoon, please listen, hindi kailangan ng Diyos ang suhol. Kailangan ng Diyos pagsisisi. Pagsisisi ha, at hindi paninisi. Kasi minsan ginagawa natin, even in the church age, ewan ko lang kung ginagawa niyo ito, and if you're doing that, you need to confess your sins to God. Instead na baguhin natin yung ating gawa, hindi, okay lang, nag-attend ka naman ng gawain eh. Parang mahugasan yung kasalanan mo. No, it's not like that. Kasi alam ng Diyos ang nasa puso natin. Hindi ho ba kayo nababagabag ng inyong kasalanan every time you go to the place of worship? Kasi sa panahon natin ngayon, hindi na ipapangaral yan eh. Yung kasalanan, impyerno, ayaw na nila yan. May mga ibang churches ngayon sa Amerika na wala ng pastor, and even if they want to hire a new, take note the word hire a new pastor, titingnan muna kung paano mag-preach.
Ngayon kung man nagpipreach ng kasalanan, reject ka agad. Gusto nila puro love, puro success, victory, how to improve themselves. Remember, the church, hindi ho yan naitayo to improve yourselves. No! It is to give the glory to God. Kasi kahit naman bigyan ka ng any improvement in this world, mawawala ang lahat ng ito. Mawawala ang lahat ng ito. So the prayer of Nehemiah, verse 7, ano yung kasalanan? Hindi yung basta nagkasala. Pinoint out niya. 7, we have dealt very corruptly against thee. Bakit? They have perverted their relationship to God. Hindi naman hindi sila naniniwala kay Yahweh. Naniniwala sila kay Yahweh, pero naniniwala din sila sa ibang Diyos. Kung ano yung mas convenient sa kanila. Kaya nga, ang prayer ni Nehemiah, take note ha, hindi siya prophet, hindi siya priest, hindi siya king. Anong trabaho niya? He's a regular worker. Ano siya? Siya po ay, what? Cupbearer to the king. It's a kind of position that God had given to Nehemiah. Alam mo kasi kapag cupbearer ka, hindi ka na basta nagdadala ng alak, pinagkakatiwalaan ka. Kasi kung lalasunin man yung hari, ang gagawin ng cupbearer, siya muna yung iinom. So kapag ininom niya, siya yung unang mamamatay kung may lason. So that kind of job, yung ganong klase ng trabaho, nagbibigay sa atin ng idea na itong hari ito, pinagkakatiwalaan si Nehemiah. Okay? Hindi lang siya basta nasa posisyon lang na, anytime, pwede ka naman matay, total, cupbearer ka naman. Hindi. Kita niyo yung relationship, mababasa natin dito eh. Nung tinanong siya ng hari, okay, medyo advance lang natin ha. Okay? Verse 2 ng chapter 2. Okay, so after niya mag-pray, dumulog sa Panginoon, so nakiusap siya sa Israel, okay, o sa mga kasama niya, na ipanalangin siya kasi kakausapin niya yung hari. Kasi may plano nang nabubuo eh. Ganun talaga pag tayo malapit sa Panginoon, God will give you the wisdom what to do. Hello? Kaya mga magulang, habang bata pa ang inyong mga anak, and even my children, tinuturo ko na ito, anuman ang damdamin na meron sila, anong gagawin? Manalangin sila. As early as possible para hindi sila tumatakbo kung kani-kanino. Kasi ngayon pa lang, bata pa lang, may problema na, takbo kagad sa Facebook, magpo-post na siya dun eh. Marami rin matatagal ng Kristiyano, ganun din ginagawa. Ano? Sometimes it's a joke, but ang lakas ng tama eh. Bakit, pastor? Kasi totoo eh. Nakikinig po ba kayo? Kapag may problema, wag mo na mag-post ng ano. Anything about your emotion sa Facebook. Try mo muna kayang ilapit kay Lord. As a Christian, ano yung mas Christianly, alam mo yun, activity na gawin? Mag-post sa Facebook? O sabihin muna sa Diyos? So, example, this person, sinabi niya sa Panginoon. Okay, balik tayo doon sa gusto ko i-point out kanina, kung gaano kaganda yung relationship. Every time that you have a good relationship to God, pati yung relationship sa mga tao nakapaligid sa'yo, maganda. Remember Joseph? Kahit saan mo siya dalhin, yung mga nakapaligid sa kanya, love si Joseph. Amen? Kaya bilang Kristiyano, kahit hindi ka magsipsip para sa promotion, magsipsip ka sa Diyos. Remember si Daniel, ilang hari yon? Kahit anong panahon ng hari yan, love na love si Daniel. Bakit? Yung favor ng Lord nasa kanila kasi itong mga tao ito, instead na lumapit sila sa ibang tao, lumalapit muna sila sa Diyos. Parang tayo, kapag malapit ka sa Panginoon, kahit hindi mo ipagbili yung sarili mo para magustuhan ka. Kasi marami ngayon kulang sa pansin. Kulang sa pagmamahal. Sabi mo sa katabi mo, kulang ka ba sa pagmamahal? Lumapit ka sa Diyos.
Okay? Huwag sa Bombay. Huwag sa Bombay. So sabi ng verse 2, wherefore the king said to me, why is thy countenance sad, seeing thou art not sick? Okay? This is nothing else but the sorrow of the heart. Imagine, makakausapin mo ng ganun yung hari para lang kayo magkatropa. Remember, we are talking about, alam yan, Eastern culture, di ba, ng mga hindi naman Israelites. Hindi ko ganito magsalita itong mga ito. But they have built a so strong relationship to God that even the enemies, love na love sila. Remember si King David, nabasa niyo na ba to? Yung pumunta siya sa Philistine kasi inahabol nga siya ni di ba, ni King Saul. Tapos meron siyang nakadikit, sobrang dikit. Philistines ito, ha? Okay, na tinutulungan ni David saan man magpunta except sa Israel. Alam mo yan, nananalo. Kasi nga, yung kamay ng Panginoon, kay David. Kaya love din siya nung kaaway. So ngayon, the moment, yung mga katropa ng Philistine na ibang captain of the host din, nagkaisa na susugurin ng Israel, sinabi ngayon ng ibang captain of the host of the Philistines, dun sa isang Philistine, na katropa ni King David, huwag mo isama yan. Tinutukoy si David. Israel yan eh. Baka mamaya lumalaban tayo. Kalagitnaan, lalabanan din tayo. Sabi naman nung isa, nakiusap kay King David, hindi ka daw Kita niyo yung relationship? Bakit may ganun silang klaseng spirito? Kasi meron silang Diyos sa puso. And even this person, imagine mo, hindi ka level eh. Pero the way he speaks to Nehemiah, mapapansin mo, ba't ka malungkot? Pero mapapansin niya pa yon. Halimbawa, ikaw, boss ka, okay? Manager, sabihin na natin. Mataas yung posisyon mo. Nakita mo, nakasimangot. May pakialam ka pa ba nun? Kung ba't malungkot ka tangin? Wala ka na pakialam dun. Lalo na, hari pa to. So imagine the kind of relationship na na-build. Kaya pala, ang dali ng answered prayer sa taong ito. Bakit? Malapit siya sa Diyos. Kita naman eh, the moment na para bang nabalitaan niya, pwede naman siya magmukmuk eh. Pwede siya magsip-sip-sari, pero hindi niya ginawa yun. Inunan niya munang manalangin sa Diyos. And because of that relationship, he alam mo yun, somehow garnered the favor of the king. Hindi mo na kailangan magsip-sip. Okay? So sabi niyo, this is nothing else but the sorrow of the heart. Ano sabi kasunod doon? Then I was very sore afraid. Hindi dahil takot siya sa papatay na hari. Kumbaga ganito nangyari. Di ba pinagpe-pray nga nila na sana makausap niya nga yung hari regarding sa gusto niyang mangyari. Kasi gusto mangyari ni Nehemiah, magre-request siya sa king, nahingi siya ng favor, na humingi ng budget para maipatayo ang wall of Jerusalem. Paano yung gagawin yun? Wala naman siyang any power, any position. Ano lang siya? Simpleng empleyado na tagadala ng alak sa hari. Pero sabi nga natin sa point number 3, when you want to have a good attitude towards God's work, possessions are not required. Anong dapat nating required sa isang mananampalataya? Malapit ka sa Diyos. Anything can happen if you are close to God. Every anxieties that you possess, any problems that you have, pag may Diyos ka, iba. Mga kapatid, remember this. You may have problems, but don't let the problems have you. Naintindihan niyo ba? Ang ganda eh. Ulitin ko. You may have problems right now, but do not let the problems have you. Alam niyo bakit? Kasi may Diyos na kayo eh. If we truly have God in our lives, again, God is sovereign, God controls everything, ano meron tayo ngayon? Magkakaroon tayo ng kapayapaan ng puso. Amen? So itong taong ito, para bang, ito na ba yung kasagutan sa panalangin? Okay, tuloy natin ha. And said unto the king, let the king live forever. Why should not my countenance be sad? Kumbaga parang ang ganda ng usapan eh. Sabi ng hari, parang malungkot ka. Sumagot ito, sino ba naman di malulungkot?
Diba? Yung lugar kung saan ako nanggaling, it's a desolate place. Kumbaga, para bang, sabi niya dyan, no? The place of my father's sepulchres lieth waste, and the gates thereof are consumed with fire. Kinuwento niya lang. Take note, hindi pa siya nagre-request. Okay? Then, verse 4, tingnan nyo. Kasi nga, may pangangailangan. Instead na ilapit niya sa hari, kanino mo nilapit? Sa Diyos muna. Okay? And pinalangin, Lord, na sana, alam mo yun, marinig ng haring ito. Anong sabi ng verse 4? Then the king said unto me, for what dost thou make request? So I prayed to the God of heaven. Imagine mo yun. Kumbaga para bang, ano bang kailangan mo? Ang casual lang ng usapan. Amen? Sa gawain ng Panginoon, if you are required to work, ano nga dapat uli? Dapat updated ka sa gawain ng Panginoon. Pangalawa, dapat available ka kung kinakailangan. Pangatlo, positions are not, huwag kang maghanap ng posisyon. Di ba? Even the church, the first church, di ba? They don't have political power, wala silang any influence, they don't have money. Pero kung bakit nila na-accomplish, yung na-accomplish na that up to now, present, ano yun? Meron silang Diyos. That's the only thing. In fact, the only way na pwede silang makasurvive sa mundong ito. Ano yun? May Diyos sila. Then the king said unto me, for what dost thou make request? Ano ba yung kailangan mo? Sinabi ba ni Nehemiah kaagad yung sinabi niya? Ano sabi niya? So I prayed to the God of heaven. Hindi napansin. Ba't hindi sinabing, so I pray to God? Pwede naman yun eh. Or graciously God. Hindi sinabi yun. Pero sabi yan, so I pray to the God of heaven. Meaning to say, ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat at walang imposible sa Kanya. God created the heavens and the earth. When we talk about earth, when we talk about heaven, heaven, first, second heaven, yung third heaven kung nasaan yung trono ng Panginoon, so meaning to say, siya yung may control ng lahat ng bagay. Tuloy na nga natin sa verse 5. Sabi sa verse 5, ganito. Okay? And I said unto the king, so after niya kinilala ang Diyos, if it please the king, and if thy servant have found favor in thy sight, that thou wouldest send me unto Judah. So, humingi siya ng ano? Ano ba mas magandang term? Vacation. Pero hindi siya vacation kasi magtatrabaho siya eh. Unto the city of my father's sepulchre, that I may build it. Galing, no? Bakit naging magaling? Hindi niya kailangan ng posisyon. Nakita niya yung pangangailangan and he is available to do the ministry, the work, sapagkat nakita niya kalalagayan ng gawain. Now, nung na-request niya to, that thou wouldest send me unto Judah, the city of place of my father's sepulchre, that I may build it. And the king said unto me, the queen also sitting by him, for how long shall thy journey be? And when wilt thou return? Anong pananalita ito? Ganun yung kamahal itong taong ito. Hindi pa man umaalis, tinatanong na, kailan ka babalik? Di ba? And then sabi niya, so it pleased the king to send me, I sent him a time. Ganun talaga yung may Diyos sa kanilang buhay. Ano yun? May talino, may favor, merong organization. So when we want to work to give glory to God, present dapat yon. Number 4 and last, okay? When we have the right attitude towards God's work, ano yung pangatlo? Remember, enemies should be expected. May kaaway, hindi laging smooth sailing. Chapter 2, verse 10. Okay? Atras muna natin sa verse 9. So, pinayagan ba? Pinayagan. Then I came to the governors beyond the river and gave them the king's letter. So, binigyan siya ng authority.
Now the king had sent captains of the army and horsemen with me. And then sabi dyan, when Sanballat the Horonite and Tobiah the servant, the Ammonite, kalaban to okay, heard of it, it grieved them exceedingly that there was come a man to seek the welfare of the children of Israel. Dito nag-start. Kaya kung bibigyan ng description, yung pagtatayo ng wall of Jerusalem, sa kanang kamay, sa isang kamay, yung panggawa, pang-build, sa kaliwang kamay, yung weapon. Kasi habang binibuild nila yung wall, inaatake sila ng kaaway. So kapag nasa gawain ka ng Panginoon, handa kang magtrabaho at handa mo ring protektahan ang sarili mo. Bakit? Meron pong kaaway. So the right attitude, tatandaan nyo, hindi lahat natutuwa. Ang kaaway lang man natutuwa Basta bakit merong kapatid? Hindi naman sa Diyos sa kaaway yun Ang tanong, ikaw ba'y gumagawa sa Panginoon o laban sa Panginoon? Amen? So, believers in Christ, it's about time for us. Okay? Take your time to pray. Kasi in praying, dito tayo lumalakas. Dito po tayo napapaalalahanan. Dito po tayo nabibigyan ng somehow wisdom kasi kakausapin ka ng Diyos. Amen? We need to prepare our body for God's work. Diba? Kinakailangan nating ihanda ang ating katawan. I remember when the Lord Jesus, nagpa-pray siya sa Garden of Gethsemane, okay? Sabi niya sa mga alagad, pray kayo ha. So nagpray si Jesus, pray. Pagbalik niya, ano nakita niya? Tulog. Tulog yung mga disciple. Ano sabi ng Panginoon? The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Kaya hindi napansin, the incorruptible crown is given for the believers who discipline their body in the work of the Lord. Amen? Ano yung ginagawa ng kaaway? Pinasasabugan tayo ng maraming Korean novela. Bakit? Movie marathon. So pag puyat ka na, gigising ka pa ng alas 5 ng madaling araw, kasi devotion at least present ka. Pero dahil puyat ka, nano-nano pa niya biyan mo Diba? Tinanong ka, kamusta na? 3 po. Ang gulo. Anong kulay? Mabango po, mabango. You see, may kaaway. Kasi the moment na gusto mo na maging tama yung attitude mo sa gawain ng Panginoon, merong di natutuwa and that is the enemy. And you need to prepare yourself. Katawan, isip, kaluluwa, yes, even puso. Sapagkat ang puso, mandaraya po yan sa lahat ng bagay. Please, even though we are doing devotions and every ministry that we have here, huwag mong isipin na mas banal ka kaysa sa iba. Lahat tayo makasalanan. At tumingi lang tayo ng kabagan sa Panginoon kung bakit tayo nagpapatuloy. Huwag naman ikaw yung kabila na para ba, wala mo, ninuhila. Ayusin mo din puso mo kung ano sinasabi mo Ayusin mo din. Ngayon, kung kayo naman yung sumusunod sa Panginoon, ayusin, lagi nating paayos. Just like King David. Ano yung prayer niya? Search me, O God, and know my heart. Test me. Okay? And know my heart and see if there's any wicked way in me. Ano sabi doon sa may bandang dulo? Ano sabi? And lead me in the way everlasting. Proverbs chapter 16, yung memory verse po natin. Tama? Commit thy works unto the Lord and isip. It's about time, believers in Christ, to prepare ourselves for the work. Tandaan nyo wala mananampalatayang tamad kasi nag-set ng lakad ang Panginoon para lakaran natin for us to work it out our salvation. Kaya natutuwa ako, nag-start na yung kauna-unahang Bible study after how many years. Kinakwento ko yun na Jel. Mapalad sila. Ayoko na gamitin yung word na maswerte. Mapalad sila kasi yung kauna-unahan.
Kaya panalangin po ninyo na hindi lang magkaroon ng isa, dumami pang Bible study sa mga dinidisciple po natin. And I'm praying to God na hindi lang ako yung nagba-Bible study, there are also teachers of the Bible na pwede rin makapag-Bible study po. Bakit? Anong aim natin? Hindi na para may gawin, to give the highest glory to God. Amen? Tayo po lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa oras na ito. Father, we ask you continue to cleanse our mind, our hearts, everything, even our tongue, even our eyes. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na kami ay